Mahal, saan ka na? Patingin na, dali. Teka nga, sinusuot. Sumikip, di ba? Kain ka kasi ng kain nung ECQ eh. Ako Eh, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Wala ka naman dito. Pag nandun ako, mas marami tayong kakainin. Mas tataba ka. Mas tataba tayo. I know. Ito na. Sige na, patingin na. Wow, tingnan mo! Ang ganda-ganda mo! Bagay na bagay sa'yo yung wedding gown. Sinuot ko lang to kasi pinagbibigyan kita. Hindi pa rin kita maintindihan. Mahal, yun lang naman yung point ko. Ayaw mo bang makita ka ng mga kaibigan mo, ng family natin na ganyan kakaganda sa wedding gown na yan? Tsaka na lang yung church wedding. Eh, hindi naman importante yun kung sino makakakita sa akin na suot ko tong wedding gown na to. Ang importante naman, maganda ako sa harap mo, tsaka sa harap ng Diyos, diba? Diba? Lagi ka naman maganda sa akin, di ba? Pero ba tayo sa West na lang muna kasi? Saka na nga yung sa church. Mahal naman, ECQ. Simula pa lang ng ECQ, pinag-uusapan na natin to. GCQ na ganyan ka pa rin. Ang kulit mo, parang kang COVID. Ayaw mo naman kasing pakinggan yung mga suggestions ko eh. Eh, iba nga kasi ikakasal sa simbahan. Pero yes, doon nakasal yun eh. Iba pa rin yung pinag-isa kayo sa harap ng Diyos. Mahal, matatapos din tong pandemic na to. Siguro 2 or 3 years after. Diba? By that time, mas marami na tayong importanteng friends na ma-i-invite. Tsaka napag-ipunan na natin to. And try to imagine, suot mo yung napakagandang wedding gown mo na yan sa'yo. Ganda-ganda mo, papasok ka ng simbahan. Naririnig mo yung tugtog ni Ben and Ben, tapos nakikita mo yung mga kamag-anak natin. Yung mga friends mo, nakatingin sila sa'yo, ganda-ganda sila sa'yo. Tapos ako, naghihintay ako sa'yo sa aisle. Tapos, after ng ceremony, paligiran ka ng mga single mong friends na naiingit sa'yo kasi nga, kata mo ng araw na yun. Tapos babato mo yung bouquet of flowers mo. Ano ba ng ganun? Kaya hindi naman yun ang point ko eh. Ang point ko, kahit simple lang, ikasal na tayo sa simbahan. Kahit parents mo lang or parents ko lang yung nandun, ang importante, kasal na tayo sa simbahan. Tsaka, mahalaga na selyado ng responsibilidad, tsaka basbas ng Diyos yung pagsasama natin. Akala mo ba ikaw lang ang nahihirapan sa ECQ na to? Kaya nga, di ba? So, best naman tayo magpakasal. Please. Paulit-ulit naman mahal eh. Pabayaan na yung bonggang kasal naman na yan. Ilang linggo na lang, kasal na natin, ganyan ka pa rin. Mahal, huwag ka naman tampo. Sorry na po. Mahal, sorry na. Hindi, smile na. Hindi na ako smile. Hindi totoo smile. Ang ganda-ganda mo, nakasmile eh. Ayan na, oh. Ay, nako, pasalamat ka, ang ganda-ganda mo sa wedding gown mo na yan. Huwag mo na akong utuin. Alam ko gusto mo pa rin i-postpone yung church wedding. Ay! Ipagdasal na lang natin ito, mahal. Miss na kita. I miss you. So ayan, Bishop Ness, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, napakagandang ating nakita, no? Yes. Yung dialogue. Kasi binibigyan ng diin ano ang mas mahalaga kaysa sa yung panlabas. Yes. So alam mo po, Bishop, no, siguro dito sa ating cathedral, pati dito sa ating diocese, maraming mga parokya, marami sigurong ganito talaga yung karanasan, no? Yung mga cases na ganito. Pati sa ibang diocese, may mga cases na ganito. At napakahirap po, no? Kasi matagal nilang pinagplanuhan itong wedding nila.
Tapos dahil lang dito sa lockdown, dahil sa ECQ, GCQ, hindi nila magagawa yung mga pinagplanuhan nila. Yeah, mahirap yun makita natin. Pero sabi ko nga, kapag tayo ay nasa harap ng mga pagdidesisyon, pumipili tayo. Hindi lahat ng gusto natin gawin, magagawa. But prioritize, di ba? Yes. So Bishop Nas, ano ba ang pagkakaiba ng pagpapakasal sa huwes at pagpapakasal sa simbahan? So alam natin yung sa harap ng huwes, sa harap ng tao yun. Pero sa simbahan, tinatawag nating sakramento. Ito natin makikita ang kalooban ng Diyos kapag pinagsama ang lalaki at babae, nagiging sakramento ang kanilang buhay. Isang napagandang patutuo sa kalooban ng Diyos. So Bishop, bakit nga ba kailangan magpakasal sa simbahan? At ano po ba yung relevance ng sinabi ni Kaya kanina na dapat ay selyado ng responsibilidad at basbas ng Diyos ang pagsasama nila ni Gio? So sa pag-ako sa isang panibagong estado sa buhay, meron tayong tinatawag na duties and responsibilities. So iba, alam lang nila, ito ang aking karapatan, pero they don't know their duties and responsibilities. Like, kung handa na kayong magpakasal, kadayan, silyado nga sa harap ng Diyos para mabasbasan ka. Katulad ng isang nagtatrabaho, anong gusto mo? Kapag nagtatrabaho ka, yung illegal or legal? Kung nag-aaral ka, gusto mo, salin pusa o talaga nag-aaral? Nasa tamang estado ang gusto ng tao. So itong pong sila Kaya at Gia dito sa video, alam natin na sila ay nasa tamang edad na, hindi na sila bata. Pero hindi pa sila kasal, no? Masasabi ba natin meron pa rin bang pananagutan ang kanilang mga magulang kung sakaling sila ay magsama nga na hindi nakakasal sa simbahan? Well, akalang ibang magulang kapag tama na sa kaisipan, ibig sabihin, 21 years above, yung edad ng kanilang anak, wala na silang responsibility. Pero andun pa rin ang paggabay, no? Paghubog sa puso at tamang values. Halimbawa, may plano. Hindi sa nakikialam sila, but they can give their advice. Kasi parang coach na lang sila kumbaga sa game o consultant. Hindi sila controller. Anak, alam mo, mas maganda kung lalagay natin sa tamang kalagayan yan kaysa sa ganitong gusto niyo. Pero ang mahalaga, tayo ay tapat sa Diyos at bibiyayaan kayo. So yung inspiration at saka katul pa lang instruction o pagko-coach o paggabay ng magulang kahit na sila'y kakasal, lalong-lalo kapag sila'y may pamilya. Kung marami silang problema, sinong unang tutulong kundi yung mga magulang? Yes, hindi nawawala yung responsibility ng magulang na mag-guide sa mga anak nila, no? Ito po ba, Bishop, no, kasi may controversial tayo na issue dito. May nagagawa nga bang kasalanan ang nagsasama ng hindi kasal o sa huwes lang ikinasal? At ano ba itong kasalanan nito at bakit siya kasalanan? Well, sa harap ng Diyos, sa harap ng ito ay kasalanan. Pero alam natin, andyan ang malaking pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo ilalaglag, hindi tayo bibitiwan. Kaya, mas katulad ng sabi ko nga kanina, yung parents, di ba? Sila ay parang coach and parang consultant na lang, hindi na sila controller. Ganun ang Diyos. No? Binigyan tayo ng kalayan, hindi siya nagko-control. Pero, di ba? Kapag nilagay natin sa tama, masaya ang mga magulang natin, nasasaktan sila kapag hindi tama ang ating ginagawa. Pero hindi tayo hinuhusgan, hinatulan. Bahala kayo sa buhay niyo, pababayaan ko. Hindi ganun, di ba? Mapagmahal ang Diyos. Kaya napakaganda kapag yung mga nagsasama na, magdesisyon silang magpakasal sa simbahan, nilalagay sa tamang kalagayan. So sa mga nanonood sa atin, Bishop, baka yung iba dyan hindi pa kasal sa simbahan at sabi nila, o sige, magpakasal na tayo sa simbahan ngayon. No? So ano po ba yung maitutulong ng simbahan sa kanila? Ma-assist sila sa kanilang desisyon magpakasal sa simbahan? Napakaganda yun. Biyaya yun. Naging mulat sila kung ano ang dapat.
So, diyan madali rin makahingi ng tulong sa simbahan at kapag ayos na ang meron silang halimbawa civil wedding certificate, mas madali ang dahil halos kita natin they are free to marry. Isa sa hinahanap natin sa ikinakasal. Pero madali yun. Ang mahalaga sila ay makipag-ayos. But that is what you call grace, biyaya yon. Nakapag-isip ng tao, ituwid ang kanyang kalagayan. So, una, dapat alisin natin sa ating kaisipan, mahirap. Siguro mahirap dahil hindi madaling labas-labas tayo ngayon dahil sa ECQ Pero number one, punta tayo sa parokya, nandiyan ang ating mga pare, staff sa parish, handang tumulong. At huwag gawing sagabal yung pera. Hindi yun. Hindi nagiging problema sa simbahan yun dahil hindi nabibili yung di binabayaran ng sakramento. Ang mahalaga, sila ay nasa biyaya ng Diyos, nasa kalagayan ng ninanais ng Diyos para sa mga yumayakap na ganitong responsibilidad. Yeah. So hindi kailangan pagpaliban, Bishop, kasi hindi naman mahirap, So mahalaga ay as much as possible gawing tama yung dapat tama. Tsaka alam ko po, di ba, Bishop, yung simbahan tumutulong rin sa mag-asawa sa kanilang formation, Pag sila ay nag-decide na pakasal sa simbahan, Ayun. meron ding binibigay na parang pre-K na seminar, Yes. Bishop, sa kanila. So, alam mo, kahit na sabi mo, nasa edad na, may marami silang kaalaman tungkol sa buhay may asawa, pero nandun pa rin yung patuloy na paghubog. Kaya ang simbahan hindi nagkukulang dyan. Laging iniingatan at inaalagaan yung kanyang mga anak upang mapayaman lalo ang kanilang buhay. Kaya napakaganda kapag nag-decide magpakasal sa simbahan ang mga taong, nagsasama na at lalong titibay, palalimin, payamanin ang kanilang buhay may asawa at pamilya. Yes. So, ngayon po ba talagang mahalagang magpakasal sa simbahan kahit na sa ECQ o sa GCQ, Bishop? Well, sabi natin, ano man ang sitwasyon sa buhay, ang mahalaga, katapatan sa Diyos. So, nagugutom ang tao, hirap sa buhay, walang trabaho, ang mahalaga, anong kalooban ng Diyos? Paano natin maitama ang ating sitwasyon? Halimbawa, ikakasal sila, so kahit wala pang trabaho yung isa, o hirap sila, kung nagdesisyon sila, ilagay na sa tama. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Yes. So, hindi po tumitigil ang ating responsibilidad sa Diyos kahit na may GCQ o ECQ, di ba, Bishop? Yes. So, ano po ba ang may papayo nyo sa mga nag-iisip magpakasal ngayon, kagaya ni Gio at kay Kaya, ganitong mga pinagdadaanan rin nila, ano po may papayo ninyo sa kanila? So, sa mga nagbalak magpakasal sa ganitong sitwasyon, tandaan natin, ang mahalaga ay ang kalooban ng Diyos. Ang pag-aasawa ay kailangan natin ng basbas ng Diyos upang lalong mas maganda ang takbo ng ating buhay. Ang pagpapakasal sa simbahan kahit na simple lang at yun ang mahalaga. So there you have it, Gio. Siguro naman, mas maintindihan mo na si Kaya ngayon. At palagay ko naman, matutuloy na ang inyong kasalan sa simbahan. Lalo-lalo na sa susunod na mga araw kung saan baka mag-MGCQ na tayo. So sana naman ay magtuloy-tuloy na rin at mag-igi ng ating sitwasyon, siyempre sa tulong ng Diyos. At bago po tayo magtapos, hihingin po natin ng isang maikling komentaryo ang ating mahal na obispo. So sa lahat ng mga may planong magpakasal at naudlot yon, at sa lahat ng mga nagsasama na, ang mahalaga ay ang kalooban ng Diyos. Ano yun? Lahat ng kinakasal ay tinatagap ang sakramento. Isang buhay na tanda nagpapatutuo ng paggagabay ng Diyos sa tao para maging mapayaman, mapaganda ang kanilang buhay, anuman ang sitwasyon sa kanilang buhay. So maraming salamat po, Bishop. At maraming salamat kay Kaya at Gio. At nagpapasalamat rin tayo sa ating PUP production team, sa Cubao Media at Cubao Diocesan Formation Team.
So hanggang sa susunod na edisyon ng ECQ, Essential Catholic Questions. Ako po si Father Herbie. God bless you.